Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Batangas, may isang free diver na inatake ng isang agresibong isda, ang barakuda. Bakit kaya? Sisiri natin ang kasagutan. Para sa kanyang birthday, ang free diver na si Karen sinisid ang pusod ng dagat sa Mabini, Batangas. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pag-free dive, biglang si Karen inatake ng isang isda. Akala ko tumama yung fins nung pamangkin niya. Ang hindi niya alam, isa na pala itong barakuda na dumaan pa mismo sa harap ng partner niyang si Iya. Dumaan siyang pag ganun sa may harap ko. Hindi ko din alam yung ire-react ko. Pinalma ko yung sarili ko. May sugat na ako dito, ang laki. Pero bakit naman kaya inatake ng barakuda si Karen sa dagat ng Mabini? Kuya Kim, bakit nagiging agresibo ang mga barakuda? Kuya Kim, ano na? Ang barakuda ay kilala sa kanilang pagiging agresibo. Nangyayari ito dahil sa kanilang matinding predatory instinct. Isa kasi sila sa mga tinuturing na primary predator sa dagat na kumakain ng mas maliliit na isda at iba pang lamang dagat. Nagiging agresibo ang barakuda pag merong banta sa kanilang teritoryo. Sila'y very territorial at pinoprotektahan ang kanilang paligid. Isa sa mga pandepensa ng mga barakuda, ang kanilang malalaking bibig na merong matatalas na ngipin. Mahaba rin ang kanilang katawan. Ang mga great barakuda maaring humaba ng hanggang 6 feet, kaya magagaling na swimmer ang mga isdang ito. Napakabilis lumangoy ng mga barakuda, kaya nila lumangoy ng 25 miles per hour. Ang speed na ito'y kanilang ginagamit na makahanap na kanilang makakain o di kaya makatakas sa kanilang mga predator. Pero paano naman kaya tayo makakaiwas sa barakuda attack? Kapag tayo lumalangoy sa dagat, huwag tayong magsuot ng mga makikinang. Ito'y nag-a-attract sa mga barakuda. Nagiging aggressive sila kung sa tingin nila merong malapit sa'yo na pwede nilang kainin. Meron kang makinang na hawak. Dito sila na-attract kasi akala nila isa to sa mga isda na pwede nilang kainin. Ito rin ang posibleng rason kung bakit inatake si Karen ng barakuda sa Batangas. Si Iya kasi may suot na alahas noon. Feeling ko talaga, dahil siya dito sa bangle ko. Kasi never ako nabugat ng bangle. Tapos katabi niya ako. Ilang linggo matapos ang insidente, ang mga sugat na tinamo ni Karen, naghilom na. Ay, hindi po namin dinidiscourage yung mga interesado pong mag-dive. Nagkataon lang po talaga na hindi kami knowledgeable. Pero alam niyo ba na may isang natatanging lawa sa Pilipinas na pinangalan daw sa isdang barakuda? Ito ang Barakuda Lake sa Coron, Palawan. Isa itong thermocline freshwater lake. Ibig sabihin, may transition layer ng tubig sa lawa sa pagitan ng surface water at deep water. Biglang lalamig ang tubig habang lumalalim. At kaya raw ito pinangalan ng Barakuda Lake ay dahil sa kwento-kwento na sa pusod ng lawa may nakatirang isang malaking barakuda. At noon daw ay may nadiskubre mga residente rito na skeleton ng barakuda. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. May isang bahay sa Misamis Occidental sa Mindanao na tila pinamahayan daw ng mga tuko. Bakit kaya, Kuya Kim? Ano na? Kaya kakapitan daw ng takot ang mga bibisita sa bahay na ito sa Osamis City sa Misamis Occidental. Ang nakatira kasi rito, hindi lang ang pamilya ng Tiyuhin ni Edelito, pati na mga border nilang tuko. Ang pinakamalaki sa mga ito, nagtatago raw sa ilalim ng bubong. Yung malaki, sir, is nasa isang dangkal. Habang sa nakasabit ng mga bag na ito, nagkukubli ang nagkukumpulang mga tuko. Na-shock po ako nun kasi nagkumpul-kumpulan sila. Sanay na po ako, pero takot pa din po. Ang face-to-face encounter ni Edelito sa mga tuko, nangyari daw nang pinakiusapan siya ng Tiyuhin na ayusin ang kubo nito. Yung bahay po, ginigiba namin kasi i-renovate po siya. Pero dahil sa mga nadiscover niya mga tuko, Binigyan po namin sila ng time, sir, na umalis para hindi po sila masaktan pag giba namin sa bahay. matapos pa kaya ni Edelito ang pinapagawa ng kanyang Tiyuhin. Kuya Kim, bakit dumidikit ang mga paa ng tuko? Kuya Kim, ano na? Kaya malupit kung kumapit ang mga daliri ng mga tuko sa halos anumang surface ay dahil sa mga hair-like structure sa paa nito na kung tawagin ay setae. Pero alam niyo ba na hindi pala lahat ng bagay ay kaya nitong kapitan? Hindi masyadong dumidikit ang kanilang mga paa sa mga basang surface. Pati na sa mga bagay na may non-stick coating gaya ng kawali, sa mga bagay na oily o mamantika o kung ito'y maalikabok. Isa pa sa kakaiba sa mga tuko, ang mga nagagawa nilang tunog. Kaya silang tinatawag na toke or tuko is because of the sound they make, yung tuko.
Ang pag-vocalize kasi ng iba't ibang tunog, paraan nila para makapag-communicate sa mga kapwa nila tuko. Ang mga tuko nangarap na rin ang tahanan sa tirahan nating mga tao. Nandito kasi ang ilan sa mga kailangan nila para mabuhay, gaya ng ilaw na siyang nag-a-attract ng mga insekto na nagsisilbi nilang pagkain. At tubig na kanilang maiinom at magbibigay ng moisture sa kanilang balat. Tinutulungan nila tayo as pest control eh. Wala naman silang kamandag pero masakit sila mga gat. Samantala ng matuklasan daw ni Enelito ang lungga ng matuko, agad daw ang mga itong nagpulasan. Yung iba nasa puno, yung iba tumakbo na. Bakit sila nagkukumpulan dyan? Tinatawag natin na communal nesting. Nag-share lang sila ng isang nesting site. Possibly because yung lugar na yon meron siyang ideal condition para mag-lay at mag-hatch ng mga itlog. Sa mga itlog, nasira po yun. Yung mga tuko po ay nagsipulasan po, nabasag po nila. Nakakatakot man ang mga tuko para sa ilan. Meron silang silbi sa ating kalikasan. Kaya wag na wag natin silang sasaktan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ako'y may kwento sa inyo tungkol sa mga koi fish na palangoy-langoy at masayang namumuhay sa isang creek sa Iligan. Isda for real? Sa sobrang linis daw ng mga kanal sa Japan, ganito ang makikita ron. Mga buhay na buhay at makukulay na koi. Marami sa atin napapasana all. Pero hindi ang mga taga-Iligan City sa Mindanao. Sa creek kasing ito sa Barangay Poblasyon, may mahigit 100 koi na palangoy-langoy. Mga bata, malingaw kayo ni. Karon kay layo na ang isda. Sa una kay magbunita na, umanay. Ang mga koi naging instant tourist attraction. May mga tao na pumunta dito, makikita nila na may mga maraming isda dito, hindi talaga silang tatatapon ng basura. Ang mga isda, mga alaga ni Lito mula pa noong 2017. Pininis niya itong kanal, yung creek, tapos sinagyan niya yung mga isda. Hindi lang isa koi, yung lagay ko, manawala. Sinamihan ko paglagay. Dati marami ito, abot nga 1,500 pieces. Yung iba, may nagbili. Para laging malusog ang mga alaga, araw-araw na nililinis ni Lito ang creek. Walay sa dyan, kunin ko yung mga basura. Pero bakit kaya tila maswerteng nabubuhay ang mga koi sa creek sa Barangay Poblasyon? Kuya Kim, bakit itinuturing na swerte ang mga koi? Kuya Kim, ano na? Sa Japanese culture, ang mga ito simbolo ng kasaganaan at swerte dahil sa natatangin nitong laki at mahaba nitong buhay. Ang ilang species nito maaaring humaba ng hanggang 36 inches, habang ang pinaniniwalaan namang oldest known koi na buhay ng mahigit 200 years. Ito man ang tinuturing na pambansang isda ng Japan, ang mga makukulay na isdang ito hindi native species sa Japan. Dinala ang mga ito sa Japan mula China noong 1st century AD bilang source ng pagkain. Samantala, paano naman kaya nabuhay ang mga koi sa isang creek sa Iligan? Ang isang koi enthusiast may hinala. Baka meron pong source ng bagong tubig doon, kaya sila nabubuhay. Kasi po ang bagong tubig, source of oxygen. Kapag may oxygen po kasi, nabubuhay po sila. Hanggang naman ni Lito? Ang gusto ko sanang mangyari ngayon, tulungan ako sa government. Di ako lang isa eh. Pero alam niyo ba kung magkano nabenta ang pinakamahal na koi sa buong mundo? Nasubasta sa Hiroshima sa Japan noong 2018 ang tinuturing na most expensive koi carp sa buong mundo. Ang S-Legend ay isang Kohaku variety at may habang 3 feet and 3 inches. Nabili ng isang Taiwanese bidder sa halagang 203 million yen o halos 78 million pesos. Napakamahal na isda. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, tweet o comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.